Pure Gold, Muntinlupa, Pototan. Sabi po siya ng Max Fried Chicken. Ang mayari po nila si Mr. John Canson. So, dalawang ano po yun, sunod ng linggo. Tapos meron din tayong gagawin sa August 29 dito sa Centrum Mall, Show 500, ano? Dito sa may tabi ng SNR, katabi ng SNR. Oo, diretso naman, daluyong po yun, show 500, katabi ng SNR. Actually, meron katabi rin yun, yung isa pa, I think Pure Gold din yung katabi nun. So, malapit tayo sa Pure Gold, ano? Siguro, dapat mag-sponsor na yun. Oo, alam ko, very aggressive promotion. Tapos, ang mga speaker natin doon, matitindi. Yun ay pwede mo silang mabili ng hindi cash ang gagamitin mo. Hindi naman yung tao mismo, para hindi namin speaker. Hindi, pero yung iba, talagang as a speaker, professional fee nila, minsan hindi ma-afford ng isang usan. Kung isang sales champion na about salesmanship. Okay? Kung i-hire mo siya, wala kang cash, pwede mo siyang pakapihin na lang. Di ba? Mga gano'n. Hindi naman direct. Meron tayo itong sa kaibigan natin si Maison Dico, yung PMCM, na madalas nagkakaroon ng black screening. At saka partner natin yun, si Slides. Magagawa ng event. Kung i-hire mo siya as event consultant, siyempre, may experience yun. Diba? Meron din lawyer tayo doon. Kung papaanal ka, di ba? Mahal din ang annulment, di ba? Mahal din magpakasal, di ba? Actually, meron din tayo speaker about paano mamatay, yung kulinarya, di ba? O yun, palibing, mahal din mamatay, di ba? Mahal magkasawa, mahal divorce, o annulment, mahal din mamatay. So, kung wala kang pera, di ba? O yun, yung package nila, pwede mong i-barter yun. O yun. Meron tayong speaker din about stevia, si Chef Chris. Okay? Yung natural sugar or organic coming from a stevia plant, yung sweet and picture. Ang dami doon pero meron tayong nakatingin sa masama natin yun. Ang dami ng event namin. Okay, mag-alala. Si Donna naman, i-discuss nila ito. Hindi kasi ang ano natin, tinuturuan talaga natin ng mga negosyante how to promote their business. So, one way is traditional media, at saka itong mga event na ito. Then sa social media, na gagawa tayo ng video blogging. Importante talaga sa isang negosyo o produkto, massive promotion, continuous. Kaya yun ang tinuturo ko lagi, kung nagtotoo ako, na kahit maganda yung produkto mo, kahit maganda yung konsepto mo, maganda yung idea mo, pag yan, kinumpay mo sa bahay mo lang. Di ba? Alam mo yung isang taipan, no? Di ko babanggitin, no? Sabi ganun sa akin o tsaka nababasa ko, lagi inuulit niya, di ba 1 million ng pwesto? Di ba 1 million ang promotion, advertising, promotion, ginagastos lang talaga yan. Yung iba din siya, tinipid. Kung billion naman ang papasok. Di ba? So, bumili ka na. Kesa sabi mo, dito na ako sa, hindi ka kailangan yung mga home-based business. Di ba? So, talagang conservative sila. Pero, alam mo, wala kang renta, wala kang rin benta. So, ganun lang yun eh. Ako meron nga akong, ang dami ko na interview talagang sabi niya, pumunta ka sa Divisoria, tumayo ka lang doon mabibili ka Di ba, kahit wala kang paninda, kala yung suot mong damit, binibenta mo. Maglagay ka lang ng tubig doon, hawak-hawak mo, bibili. So, kasi may traffic ng tao. Di ba? So, doon na, doon yung event natin na pwedeng salihan ng mga ating nakikinig na sa mga kakapin natin, yung mga event tayo na ang DCME, syempre, ang radyo uno natin ay media partner. So, una na dyan sa mga walang trabaho, Career Expo, ito sa July 24 and 25 sa Robinson's Place, Manila, Midtown, Atrium. So, ito ay Career Expo ng Philippine Retailers Association na kapartner din ng natin. Tapos ang media partner yung DCM. Yan. So, mga walang trabaho mga campaign yan. Punta tayo sa Robinson's Place, Manila. So, syempre, Mall Arts yan, mga
10 start, no? So, yeah. This week na yan. Para sa mga walang trabaho. Yan. Yan. Yan yung in-organize po ng Philippine Retailers Authority. Ibig sabihin, no? Pag nag-apply kayo doon, pwede kayo mapasok mo ng mga nakikita mo sa mga mall na sapatos-an. Pwede mga, kung ano mga tinda doon, di ba? Pwede kami maging merchandiser. Pwede rin siya crew. Di ba? Yung mga gano'n. Kasi yung Retailers Association, alam mo naman yung retailer. Pwedeng merchandiser ka. So, yan. So, yung mga kakampi natin na walang trabaho yan, mag-try kayo pumunta sa Career Expo ng Philippine Retailers Association in July 24 to 25, 2014 sa Robinson's Place, Manila, Midtown, Philippines. Okay. Magkita-kita tayo dyan. Pupunta kami. Yeah, pumunta tayo dyan. Ang Radyo Uno, laging sumusuporta ng mga magandang adikain. Yes. Next? Next, yan, namin naman. Parang baraha, lalaki baraha. Ito naman, ito rin, siyempre, mukhang sabay silang ito. July 24 and 25 naman ang Underground Battle 5, Mixed Martial Arts Tournament. Yan, sinusuportahan din namin sila. Tapos yung July 24 nila yan yung this Thursday na rin, no, mga complete weight kits and press con. So, yun. So, nandun na naman siyempre ang DCME. Ayan. Nandun din ang Bispe, nandun ang e-journey. Ang e-journey yung magpo-cover ng Ito, di-discuss ko lang ng konti, Donna. Yung UGB Underground Battle. Yan ay mixed martial art. Oo. Ang tingin na iba kasi masyadong, di ba, parang madugo. Pero actually yan, yung mga lumalaban dyan, protected yan. Tsaka may mga guidance yan. Tsaka may mga license sa games. So, ano yan, super secure sila. Tsaka hindi pa yon. Yung founder nito, may advocacy, yung mga nagpapakaral siya ng mga bata. So, imbis na maging mapunta sa masamang bisyo, let's say, maging addict, di ba? Kinukuha niya yan. Ano sila, sa Boy Scout o Street Children, kinukuha niya yan, pinag-aaral niya, tinuturuan niya ng sports. Si Pacquiao, nakita mo naman di ba? Sa baranggaling si Pacquiao, di ba? Sabi niya, titinda lang siya ng donut, di ba? O pambisa, ng araw, di ba? Yung talagang sarap sa buhay. So, buti si Pacquiao, sariling, self-control, di ba? Talagang tinuloy niya yung sarili sa boxing. Pero yung iba, talagang kailangan nila ng coaching. So ito, yung si Jeff Monsaya, founder na itong Dog Lover Gym, kinukukup niya yung mga batang yan at tinuturuan niya ng sports, Muay Thai, boxing, di ba? O, nagpapalakas pa ng isip at katawan. Ayan. Tapos meron nga yan, mag-event sila sa Santa Rosa Hall. Kaya sa July 24 and 25. Tapos meron din silang ticket selling, no? General is 200 lang. Oo. Ako bibili niya kasi nakakatulong ka. Kasi nga, parang ano yan, sponsoran mo yung isang bata na makapanyaran. Ganda na yan, ano? Hindi lang yung pera-pera lang, ano? Yung, mas maganda yung ganong negosyo, At saka mga social entrepreneur na, na merong, Kasi yung may-ari niya, hindi naman kailangan ng pera, Kasi alam ko, dollar na, ano yan, retirement fee, US Navy kasi yan. Oo, US Navy. Siyempre, pag US Navy ko, kita ko. Walang SSS yan, pero ang laki naman ng Naka-convert to Philippine peso. convert ko na, no? Hindi, tsaka, depende ba, epic na yan, Hindi lang ordinaryong US Navy yan. Ako ko na, US never ko, nag-apply ako. Maliit daw ako, kasi 5 something, di ba? Mga nag-check right muna. Tapos, turn to the right and go home. Di ba? Ganun yun Sige, Donna, ano tayo next natin? Banggitin ko lang kasama rin dito yung Miss Tourism World Philippines, yung mga candidate na sinusuportahan natin, pupunta rin sila doon. Nandiyan din. Yes, may doon sila doon. Yan, makikita nila yung, ang Miss Tourism World naman, magandang advocacy yan kasi hindi lang siya more on beauty and brain kasi may livelihood din yan. After the coronation night ng isang nanalong kandidato o kandidata pala, tutulong sila sa mga kanilang constituent. Parang congressman yan kasi
nanalo si Miss Bohol. So sa Bohol, tutulungan niya yung mga, yung nalintol, tutulungan niya magnegosyo. Hindi lang basta bibigyan ng pagkain, kasi kung binigyan mo nga ng isda lang, diba, may kasabihan, wala mong nangyayari. Kailangan tulungan mga isda. So yan ang magandang advocacy ng Miss Tourism World, kaya tayo sumusuporta din yan. Saka yung pangalan natin, Enjoy. Oo, yun. Nandyan din. Yes. At saka pwede kayo mag-sponsor dito, lalo na sa barter, exchange natin, hindi kailangan pera para mag-sponsor. Oo, through display. Kasi minsan inisip na, Mark, gusto kong mailagay yung logo ko sa isang event. Kaso mahal din. Ang mahal sa kanya kasi cash. Kasi para makapag-trade ka ng cash, pwede ka mangutang sa buhay. O kunin mo yung savings mo. O kaya maghanap ka ng benta. Minsan wala yun. Hindi pa darating. Gusto mo mag-promote yung produkto mo. Kasi pag na-promote yung produkto mo dyan, nalagay mo yung logo, nagkaroon ka ng food dyan. Ang mangyayari dyan, magkakaroon ka ng exposure So, mapupromote yung produkto. Makikilala ka ngayon. So, pag nakilala ka, doon napapasok ang negosyo. Yes. Pero kung nasa bahay lang yung produkto mo, talagang mabubulok yan. Wala. Kapit-bahay mo, utangan ka lang. Diba? Hindi naman sa ano natin. Siyempre, i-focus mo yan. Marami akong nakikita na yung failure ng misa nagkakaroon ng livelihood trading sa mga barangay. So, tinuturo doon how to make kusino, longganisa. Production lang ang tinuturo nila doon. Tapos, pautangin nila ng konting puhunan, 5,000, dahil merong sama ng mga kababaihan or any organization, di ba? Pero alam mo, hindi nagiging successful. Failure lagi. Alam mo kung bakit? Walang marketing yung mga tinuturo. So, kumuha ka ng kusino ng ganisa, siomay, siopaw, tinuturo yan libre. Oo, ang dami ko nakikita. Pero, tapos bibigyan pa ng puhunan, yung aaten, 5,000. Pero, tangin mo after a month, wala na. Ano nangyari? Kasi wala nang marketing di ba? So, ang ginawa, pinautang sa kapitbahay. Yung pinakamahirap sa mundo maringeri. Di ba? Miski kapatid mo, pautangin mo, hindi magbabayad. Di ba? Magagalit mo sa'yo. Lalo kung nanay mo, di ba? So, pamigay mo na lang. So, yung punan nila 5,000 na ginawa ng kusino ng ganisa, siomay, wala na. Di ba? Sabi niya, ang hirap pa lang mag-negosyo. Kasi mali yung marketing strategy. Oo, madali na gumawa. Alam mo, kahit hindi ka naturuan magawa ng kusino ng ganisa, bumango ka na lang Di ba? Meron diyang nakikita kong famous sa kusino ng ganisa, may dealership sila. Di ba? Tapos i-market mo na, hindi mo kailangan ng pera, Pwedeng consignment yun. Tapos ilako mo, pero kailangan matalino ka pag nagbebenta ka rin. Alam mo kung paano ka makakapaningin. Di ba? Kamuha tayo sa display, sa barter. Ang pwedeng maging member lang natin, registered business permit o mayor's permit, may DTI o SEC registration. Yung SEC po korporasyon. Kung DTI naman single proprietorship po yun or partnership. Tapos sumunod, magpipilap sila ng application form. Siyempre, yung may-ari lang pwedeng magpilap at qualify. Yun. Sumunod, kailangan may produkto sila. Kasi, services. Kasi pag bigyan natin sila ng produkto na kailangan nila, so hindi nila ginamit yung cash, kailangan lang mo may pambayad sila. Hindi lang na pera pambayad, produkto na Di ba? So, sinisigurado naman natin na magbabayaran tayo kahit na hindi pera, produkto. Pero kung babayaran tayo ng pera, by all means, go. Pero masisira na yung konsepto natin. Barter na. Di ba? So, ganun lang. Yung pag nagtitinda ka, sigurado mo lang, mabigyan mo kaya naman ang papautang, yung mga loan, ang mga kahapon nga para thank you sa mga kain trip natin. Kain, sabi nga, kain trip, hindi. Ano yung Caritas Entrepreneur. So, organization po ng micro and small entrepreneur po na tayo po sa member. So, nag-talk din tayo doon about how to dispose of their inventory through barter sa display. Pero marami rin matutunan doon about yung loan, di ba? Pero may tip. Kaya nga sabi na, pwede mo sa bumpay nila kasi yun ang nakakalungkot sa mga micro-entrepreneur kasi malilit na yung negosyante. Ang hirap mangutang. Hindi naman mga requirement mabibigat. Real estate. So, kailangan collateral. Tapos, kailangan matagal ka na sa negosyo, establish by financial statement.
madalas yung mga micro-entrepreneur. Wala, Barangay clearance nga lang yun eh. Di ba? Kasi may barangay, ano tayo, ano na pwedeng barangay clearance na pwede ka na magnegosyo. Kasi napakabigat sa isang negosyante na nag-upisa na 5,000 lang ang puhulan. Hihinga mo ng set registration. Kaya mo din government tumutulong na sa barangay. May barangay clearance ka lang, pwede ka na magiging entrepreneur. So, nag-talk tayo about barter doon. Marami din naman na-enlighten yung sa sinabi natin kasi sabi ko nga sa kanila, during your idle time, during your downtime, di ba, yung may isang negosyante doon, merong fertilizer manufacturer, ang problema niya sino bibili ng fertilizer niya? Organic na nga lang yung fertilizer niya. Alam mo yung organic fertilizer, galing lang ng mga basura yan eh. Halos wala kang puhunan dyan, effort na lang. At saka may machine ka, grinder, pero ang problema pa rin, nandun siya, siyempre hindi ka naman pwede gumawa ng organic fertilizer sa Metro Manila. Madalas lang sa probinsya. So, marketing pa rin ang problema. Yun. Pero yun, siguro natin. Doon na, ano na next naman? So, ayun. So, yung, ano ko pa, banggitin ko lang ulit, no? Ang Mixed Martial Arts Tournament sa Underground Battle 5. Ayan, sa July 24, Thursday, Waitings and Rescom. Tapos sa July 25, Friday, fight night starts at 5 p.m. 200 ng ticket, general at 500 VIP. Sa Santa Lucia East Grand Hall Entertainment Area Phase 2. So, punta natin si Jeffy na isa rin na display din natin, kabarter. At sinasuportahan siya ng DSM Journey at saka ng Miss Tourism World Philippines na yung Red Region. Yeah, okay. Next. Ano naman to? So, July July 24 din yan. Alam mo, swerte rin yung mga event yan. Hindi tinamaan ng pag-build. Oo, next week talaga. Kung papasok na rin yun yan. So, ito naman, from the sports side, no? Punta naman tayo sa pagiging negosyante ulit. Sa, ito, naghanap sila ng, pwede kayong pumunta, no? Sa 5th Philippine Business and Entrepreneurs Expo. So, July 25 to 27, 2014, sa 5th floor, Mega Trade Hall to SM Mega Mall. So, free entrance to mga kampi. At nandito at may booth kami. Yun. First kami booth ang DCME, ang Bispay, at saka e-Journey. So, dalawin nyo na kami doon sa media partner section ng expo na to. Ang ano ata niyan, nag-organize ng si Parving Orly Ballesteros, ano? Nagpunta siya last week si Sir Orly. Very supportive din yun, kaya sinusuporta natin yung Philippine business. Tsaka free entrance to ha. Free entrance ha? May mga seminar din dyan, mga free din. So, punta lang kayo doon mga kakampi para kung gusto yung pagkaroon ng mga negosyo na affordable sa bulsa nyo, yun. May mga maraming product doon, services, kung bibigyan nila kayo ng idea para kung anong pwedeng business. Yes, nabanggit mo doon na idea. Ako, mahilig ako mag-iikot talaga. Yung advice ko nga na umikot ka sa mga event, yung mga basar, makakakuha ka ng idea, makakakuha ka ng network, makakakuha ka ng supplier, di ba? Minsan pwede ka pa mangopya. Di ba? Ang idea talaga. Alam mo naman yung mga idea eh. Pwede kang mangopya talaga yan, i-enhance ko lang. Alam mo, kopya-kopya lang actually. Ang hirap naman mag-invento eh. Actually, wala akong nakita original sa totoo lang eh. Medyo na-enhance lang ng konti, di ba? Tapos, nandun pa rin yung basic component ng isang so, itong Philippine business, meron tayong booth dyan. Yes. We can entertain na ngayon yung mga future display o barter exchange member. Nakapag-sorry na siya guest natin sa DCFP yun. Yes, bibigyan natin. Yes. Nga pala, yung BizPay natin, application form, wala pong bayad yun. Yun, free lang po yun. Kasi ang importante nga, legitimate business kayo. At may produkto. Yan lang naman ang bawal sa atin, yung illegal product, expired product, di ba? Tsaka yung sumali ka naman sa amin, bawal mag-overprice. Kasi kung sabi ko minsan, dahil nagtatanong sa sir, pwede wala may overprice. Sabi ko nga SRP yan. Masisira na overprice mo. Nung barter, nakita niya kasi sa barter, ang bilis ng takbo ng produkto niya. Bakit? Kasi nga, ang pumipigil lang naman sa bentahan, sa pagkawalang mga kakampi, pera. Pag walang perang pambili, kahit maganda yung produkto mo, di ba? Hindi bibili. Sa barter,
Di ba? Ang ganda ng konsepto eh. Si Kumparing Juan, di ba? Bibili ka ng isang produkto. Tapos sasabihin niya rin sa'yo, baka pwede ka rin bumili. Oh, di ba? Eh, sa kas na bentahan, yung binilang mo ng produkto, hindi naman bibili sa'yo yun. Sa barter, talagang exchange of goods. Okay, ito na, next naman. So, yan yung mga event natin. So, ito na yung mga event for this week. So, tatlo na yun. So, mga mamili na lang kayo sa Career Expo. Pag wala kayong trabaho, pupunta kayo dito. Sa Robinson's Place, Manila, Midtown 82. Diyan kami yung DCME, Media Partner. Tapos, yung mga may sa sports, makakita ng mga, may mga ano rin dito, mga model, mga talent, at syempre mga beauty pageant, mga beauty queen, yan. Pumunta kayo sa Underground Battle naman, sa Santa Lucia. Yan. So, magkita tayo sa July 24 and 25 din yan. So, hindi ko alam paano ito lilipat na tayo. Mukhang sabay, ha? Okay. So, tapos ito pa yung isa na, last na, no? Yung Philippine Business and Interviews Expo. Yung mga gusto makakita ng mga bagong product, tapos pwede kayong makakuha ng idea kung anong pwedeng business na i-start nyo. Yes. Sa puhunan na kaya nyo na. Okay. So, yan ang mga events natin, mga kampi. Ni Donna, ang babae walang pahinga. Pero Donna, gusto ko naman makakilala itong mga nasa harapan natin. Parang mistiso, ah. Oo, naku naman.